Alam mo ba na hanggang ngayon palaisipan pa rin kung sino talaga ang nag-utos sa pagpaslang kay Bonifacio? Sa opisyal na kwento, si Emilio Aguinaldo daw ang pumirma ng death sentence para kay Bonifacio. Pero ayon sa ilang tala, ayaw talaga niya itong ipapatay. Sabi ni Aguinaldo, pinakiusapan niya ang kanyang mga general na patawarin si Bonifacio, pero di raw siya pinakinggan. Ang dalawang pangunahing nagpumilit sa hatol, General Mariano Noriel at General Pio del Pilar. Ang dahilan, takot silang maulit ang hidwaan kung buhay pa si Bonifacio. Sa bundok buntis, si Bonifacio ay binaril o ayon sa ibang ulat, tinaga hanggang mamatay. Walang libing, walang investigasyon at walang hustisya. Isang revolusyonaryong pinaslang, hindi ng dayuhan, kundi ng kapwa niya revolusyonaryo. Madugong katotohanan sa kasaysayan. Sundan para sa higit pang mga kwento. Patuloy ang pag-aaral at pagtalakay sa ating kasaysayan upang maunawaan ang mga leksyon mula rito. Ang ating kasaysayan ay hindi lamang kwento ng mga nakaraan, kundi gabay sa ating hinaharap. Sa bawat henerasyon, ang ating mga kwento ay patuloy na isinasalaysay, pag-uwi sa ating mga ugat at pagkakakilanlan. Ang mga sakripisyo ng mga bayani tulad ni Bonifacio ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga makabagong Pilipino. Sa mga ganitong pagkakataon, ating ginugunita ang kanilang mga sakripisyo at ang halaga ng kalayaan. Ang pag-aalaga sa ating kasaysayan ay responsibilidad nating lahat upang maipasa ito sa susunod na henerasyon. Ang diwa ni Bonifacio ay patuloy na namamayani sa mga samahan ng kabataan na nagsusulong ng pagbabago sa lipunan. Sa kanyang halimbawa, natutunan natin ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos at pagkakaisa para sa mas magandang bukas. Ang pag-aaral sa ating kasaysayan ay hindi lamang responsibilidad, kundi isang pribilehiyo na nagbibigay liwanag sa ating pagkatao. Habang nagbabago ang panahon, ang alaala ni Andres Bonifacio ay nananatiling gabay sa ating pagtahak sa landas ng kalayaan.